Anong balak niyong gawin? Gumaling na si Lin Xiaolu ah. Hindi ko siya natamaan. Lin Xiaolu, ikaw ang may sabing gusto mong maglaro. Huwag kang aatras. Bilisan niyo. Kailangan mag-enjoy si Xiaolu. Tignan niyo. Muntik na siyang tamaan. Tignan mo siya. Gusto niya talagang patayin siya. Xiaolu, salamat sa pagligtas sa akin. Ayoko na, tama na kayo. Tigil na kayo. May panahon pa siyang magligtas ng iba. Ngayong araw, sisiguraduhin kong makakabawi ako ng matindi. Ang bilis ng mga pangyayari. Sinong mag-aakala na ang kinatatakutang Shadow King ay magiging isang cute na babae? Ang liit. Sakto sa tipo ko. Si Raulo, pinapayuhan kita. Iba na lang ang gustuhin mo. Kapag nagalit ang president, tepok tayong dalawa. Hindi maaari. Nasa panganib ang president. Ang kakapal ng mukha ng mga ito. Ang lakas ng loob nilang pagtulungan ang president. East District 4, magtipon kayo. Ililigtas natin ang president. Naghahanap ng sakit ng katawan. Bilis, tara. Lin Xiaolu, bakit ka nagtatago? Ang tapang mo kanina ah. Puro salita lang pala. Gusto niyo pala akong patayin. Ano pa nga ba? Saluhin mo. Dumugo ang ilong niya. May tubig na pula. Dumugo na. Tama na yan. Nga, sobra na to ah. Lin Xiaolu, ikaw ang nagmakaawang maglaro kanina. Tapos ngayon ikaw ang panira. Nakakawalang gana. Magtago ka lang. Gaya ng nanay mong mahina. Wala nang alam gawin kundi landiin ang mga lalaki. At magtago na parang uod. Nang paulit-ulit. Xiaolu, kapag sinaktan ka nila sa susunod, tumakbo ka. Lumayo ka. Huwag kang lumaban. Tayo. Hindi natin sila kaya. Mama, bakit tayo laging nagtatago? Iniwan na tayo ni Papa. May nagawa ba tayong mali? Ang nanay moong malandi ay nararapat lang na gulo ng maaga. Ang tawag dyan ay masamang damo. Lin Xiaolu, ikaw ay malas. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. At marami pang mamamatay dahil sa iyo. Ang tulad niyang malas, sinumang lumapit ay mamalasin. Walang magandang nangyari sa mga kaklase niyang nakipaglaro sa kanya. Gaya ka rin ng nanay mo. Pareho kayong malas. Simula ngayon, bawal niyo nang banggitin ang mama ko. Mula ngayon, ako na si Gu Qingsheng. At pinuputol ko na ang ugnayan sa iyo. Sa pool. Lin Xiaolu, bakit hindi ka umiilag? Pagod ka na ba? Masakit ang susunod. Ano? Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos na, ako naman. Fang Ziyuan, kaya mo ba? Itaas mo pa ng kaunti. Ang bigat naman ito. Mabigat talaga to. Pinto ito ng finance office. Anti-theft pa. Kaya mabigat. Xiaolu. Xiaolu, ayos ka lang ba? Ang mukha ko. Yung lumipad kanina, bala ba ng kanyon yun? Yung paghagis, yung direksyon, ang lupit ah. Ang bagal ng reaksyon nyo. Tapos ang lakas ng loob nyong tawagin ang sarili nyo na magaling. Kung ang sandbag ko ay nagmintis lang ng 1 sentimetro, wala na sana kayong ilong. Magpasalamat kayo at nagpigil ako. Lin Xiaolu, nag-aral ka pa talaga ng sandbag. Para mapansin kita, no? Para sa araw na ito. Matagal mo siguro tong pinag-aralan. Zaiming, ang sakit. Huwag mo siyang palampasin. Yuru, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Hulihin niyo siya. Hawakan niyo siya. Sampalin niyo hanggang sa mamaga ang mukha niya.
Tigil! Nasa klase pa tayo. Xiaolu, umalis ka na. Tabi dyan, harang ka eh. Halika, gusto mo ng sakit ng katawan. Sugod. Wow! Ang lakas ng loob mong pangaralan ako. Nakita niyo ba? Ganyan ang tamang paglutas ng problema. Siya pa ba ang kilala kong Xiaolu? Anong ginagawa niyo? Pumanaw, baka ma-kick out ako. Principal, si Lin Xiaolu. Binato niya kami ng sandbag sa mukha. Principal, tignan niyo. Sugatan ang mga mukha namin. Lin Xiaolu, ikaw ba ang may gawa nito? Kapag na-kick out ka dahil dito, mawawala ang pangarap mong makapag-college. Ang pagiging shadow king ko, si Gu Qingchen, ay hindi lang nakuha sa pakikipagbasag ulo. Principal, dumating din kayo. Xiaolu, huwag kang umiyak. Sabihin mo anong nangyari. Yuru, alam ko namang mahina ako sa sports, at hindi ako makasabay sa inyo. Pero, hindi mo naman ako dapat pilitin na makipaglaro sa iyo. Sinabi ko naman sa iyo, na natatakot ako at hindi ko kaya. Principal, tignan niyo, dumudugo na ako. Hindi. Ikaw, alam ko, hindi ko dapat tinanggihan ang kabutihan mo. Humihingi ako ng tawad. Patawad. Huwag ka na sanang magalit. Principal, ako, Lu Yuru. Magaling ka sa sports. Dapat tinuturuan mo ang mga kaklase mo. Bakit mo naman binubuli? Hindi, Principal. Ako ang biktima dito. Siya. Pati si nakababatang kapatid na Tianay. Alam kong hindi dapat inilalabas ang baho ng pamilya. Pero wala na akong mapuntahan. Simula nung gumamit si Mama ng masamang paraan para mabuntis sa iyo, nawalan na ako ng lugar sa pamilyang ito. Mula pagkabata, nasa sa iyo na ang lahat ng masasarap at magaganda. Hindi naman ako nakipag-agawan sa iyo. Pero pinangungunahan mo pa rin ang pangungutya sa akin sa school. Principal, wala akong ibang hinihiling. Gusto ko lang mag-aral ng mabuti. Nakikiusap ako na hayaan niyo naman akong mabuhay. Kasalanan ba ang gustong mag-aral ng mabuti at umunlad? May sala ba ako? Tumahimik ka. Ang nanay mo, ang walang kwenta at hindi magawang panatilihin ang asawa niya. Ikaw na malas na tapusin sa sariling ina. Anong karapatan mong bumalik at agawin ang mga bagay na para sa akin? Ano? Si Lin Tian ay pala ang anak ni Kiai. Ang tapang naman ng batang ito. Sobra na siya. Mukhang nagmana siya sa nanay niya. Parehong masama ang ugali. Si Lin Xiaolu, ang dami pala niyang pinagdaan ng hirap simula bata. Mukhang hindi siya dapat masyadong higpitan. Huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Ako lang ang nag-iisang anak ng pamilya Lin. Principal, huwag kayong maniwala sa kanya. Uma-acting lang siya. Kakasabi mo lang na short-lived goals. Ang mama ni Xiaolu. Narinig naming lahat yon. Sinabi mong malasik Xiaolu. Ang sama ng tabas ng dila mo. Lin Tian ay, ang lakas ng loob mong insultuhin. Ang magulang ng kaklase mo dito sa school. Napakasama ng ugali mo. Gusto mo bang sirain ang pangalan ng school? Principal, huwag kayong magpaloko. Hindi siya ganyan kanina. Si Lin Xiaolu ay isang warang estudyante na may matataas na grado. Kung ayaw niyong tularan siya, huwag niyo naman siyang i-bully. Kailangan itong maparusahan ng maayos. Kayo, at ikaw Lu Yuru, papuntahin niyo ang mga magulang niyo. Sumunod kayo sa opisina ko. Tahanak Xiaolu. Nandito ang principal. Hindi ka na nila pwedeng saktan. Principal, ayusin niyo naman ang trabaho niyo. Siya ang unang nambato sa amin. Principal, tignan niyo ang mga sugat namin. Hindi naman kami ang gumawa nito sa sarili namin. Kahit na si Lin Xiaolu ang bumato, kayo ang naunang nambubuli sa kanya. Pumalag lang siya. Kaya nangyari yan. Zaiming, ang sakit ng ulo ko. Lin Xiaolu, humingi ka ng tawad ngayon din. Kay Yuru, binuli niya ako. Bakit ako ang hihingi ng tawad? Lin Xiaolu, huwag mong isiping porket kakampi mo. Ang principal ay lusot ka na. Paparating na ang papa ko. Isang salita lang niya, mapapatalsik ka na agad. Sa school na to, kick out. Sino ba ang papa mo? Tiyan ay, anong nangyari sa mukha mo? Mama,
Binato ako ni ate. Buhay pa pala siya. Hindi siya napatay ng Shadow Society. Lin Xiaolu. Ang lakas ng loob mong apihin si Tianai. Humanda ka sa akin. Bakit nagmamadali? Papa, may ginawa na naman ba? Wala. Ang tatay pala. Ni Yi Zaiming. Ay ang chairman na si Yi Hailong. Kaya pala ang tapang ng batang yan. Sa school, lagot ngayon si Lin Xiaolu. Lin Xiaolu. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ihingi ka ba ng tawad o hindi? Chairman Yi. Hindi ko alam na. Dito pala nag-aaral ang anak nyo. Nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaintindihan. Ang mga bata, ayos lang. Lin Xiaolu. Nasugatan sila. Mag-sorry ka. Teka, tanda. Principal. Sila ang naunang nambubuli. Bakit ako ang magsusorry? Lin Xiaolu. Kung gusto mong mapansin kita, alamin mo ang lugar mo. Kung hindi ka magpapakumbaba, makikick out ka. CJ, akala mo hindi ko kayang gawin. Huwag kang magsisi, Papa. Nakita ko mismo ngayong araw. Binato ni Lin Xiaolu ng sandbag si Yuru. At ayaw pa niyang aminin ang mali niya. Pwede mo na siyang patalsikin ngayon din. Dati mukha siyang mahinang bata, pero iba ang dating niya ngayon. Xiaolu, labas na sana ako sa usapan ng mga bata. Pero may batas sa pamilya. At may tuntunin sa school. Magiging manugang ka ng pamilya ibalang araw. Dapat matuto kang lumugar. Kung anong sinabi ni Zaiming, sundin mo na lang ngayon, para matapos na ang gulo. Gusto kong lumuhod ka sa harap ko. Hayaan mong sampalin kita ng 10 beses. Ikaw, Principal Zhao, Tito Yi, bago niyo piliting mag-sorry si Xiaolu, hindi ba dapat alamin muna ang katotohanan? Nakuhanan ng Tiki sa playground ang lahat. Fang Ziyuan. Ako ang pumipirma ng scholarship mo taon-taon. Mataas ang tingin ko sa iyo. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo dahil lang sa isang babae. Tito Yi, laging binubuli ni Zaiming si Xiaolu sa school. Ginagawa pa siyang katulong. Nakita ng buong klase yon. Dahil lang sumagot siya sa inyo ngayon. Husgahan at insultuhin niyo na siya nang wala sa lugar. Kayo ang chairman. Hindi ba kayo nahihiyan yan? Ziyuan, wala kang karapatang magsalita dito. Labas. Principal, ano nga ulit ang motto ng school? Kabutihan. Pagkakaibigan. Kagandahang asal. Sa ginagawa niyong yan, napapangatawanan niyo ba ang mga salitang yan? Tama na. Fang na nerd. Nagpapakahero ka pa. Tama na yan. Lumabas ka na. Xiaolu. Kahit lumuhod ka at magsorry sa kanya ngayon, hindi ka pa rin niya patatawarin. Lumuhod. Ang pamilya Ye. Sino ba sila sa akala nila? Ang pamilya Ye. Sino ba sila sa akala nila? Ang tindig na yan. Ang aura niya. Mukhang hindi siya nagpapanggap. Principal Zhao. Chairman Yi. Pasensya na po talaga. Kulang lang po kami sa disiplina. Pasensya na sa abala. Lin Xiaolu. Tumayo ka nga dyan. Chairman Yi. Nagsorry na po ang magulang. Hindi pa po ba sapat yun? Hindi pwedeng magkaroon ng estudyanteng walang modo. Sa school na to. Chairman Yi. Huwag na po kayong magalit. Tuturuan namin siya ng leksyon ngayon din. Nababaliw ka na ba? Tumayo ka at lumuhod dali. Hindi naman kasalanan ni Xiaolu. Bakit siya ang magsusorry? Fang Ziyuan. Labas ka sa usapang ito. Tumahimik ka, Principal. Lin Xiaolu. Wala ka ba talagang modo bilang estudyante? Tumayo ka. Bilang estudyante. Ang pagpipilian ko lang naman ngayon ay lumuhod para mag-sorry. O ang ma-kick out. Tutal pareho naman akong mali sa paningin nyo. Bakit hindi na lang ako umupo? Nang komportable. Lin Xiaolu. Ang tanga mo talaga. Ang papa ko ang pinakamayaman. Sa lungsod ng Xia. Oh, alam mo ba kung sino ang backer ng pamilya Ye? Si Wang Taishan. Ang Vice President ng Shadow Society. Sa lungsod ng Xia. Oh, si Wang Taishan. Ang kanang kamay ng Shadow King. Na si Gu Qingqing.
Kapag kinalaban mo ang papa ko, parang kinalaban mo na rin ang buong Shadow Society. Wang Taishan. Shadow Society. Kinalaban ko. Ano ngayon? Walang modo. Hindi marunong lumugar. Ganito pala pinalaki ng pamilya Lin. Ang anak nila, sa tingin ko. Kalimutan na natin ang kasal. Wag naman Chairman Ye. Sik Sayaolu. Nahulog siya sa building nung nakaraan. Kaya naalog ang utak. Wag niyo na po siyang patulan. Pagsasabihan namin siya. Pagsasabihan. Lin Sayaolu. Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Lin? Tumayo ka at humingi ng tawad. Kapag ako ang binubuli, wala man lang kayong pakialam. Ngayon, kumakampi pa kayo sa ibang tao. Para pilitin akong lumuhod. Napakabuti niyo talagang pamilya. Ikaw, Lin Sayaolu, wala ka na talagang pag-asa. Ayaw mong mag-sorry ha. Maniwala ka. Papatayin kita sa suntok ngayon. Lin Sayaolu, papatayin kita sa suntok ngayon. Diyos ko po, hindi. Wala na ba kayong magawa, kundi tapusin? Sino iyan? Tito Wang. Taishan. Wang Taishan. Taishan. Buti na lang dumating ka. Yung babaeng yan. Kinalaban niya ang Shadow Society. Sabi niya wala siyang pakialam sa Shadow Society. Kahit sa Shadow King na si Gu Qingsheng, ikaw na ang bahala sa kanya. President. Wang Taishan. Wala kang kwenta. Lumuhod ka. Sino ka? Paano mo nakilala si Tito Wang? Siya ang president ng Shadow Society. Shadow King Gu Qingsheng.